yung ano, yung mabubuting dapat na gawin natin, pero hindi natin nagagawa. Pero yung masama na, naiiwasan agad natin yun eh. Lalo sa ating pagiging Kristiyano, naiiwasan agad natin yun. Pero yung paggawa nga ng mabuti, yun ang medyo mahirap-hirap. Ano po, na magawa natin. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa din nating lahat yun. Yan. At ang isa pang napakagandang sinabi ng ating tagapagbahagi ay yung lahat ng tao ay dapat mahalin. No? Kung sino ka man, kung yun man ay parang masama sa loob mo dahil parang meron kang kaunting hinaing para sa kanya. No? Sa lahi ninyo na kumbagay parang yung mga nakalipas na panahon na para bagang laging umuukil-kil. Tagalog. Doon sa ating kaisipan. Minsan may mga ganun eh, no? Yung mga nakalipas, yung mga naranasan natin nung tayo bata pa, na pag nakita natin yung taong yun, na nung tayo bata pa, para bagang tayo inapi-api. Di ba? May mga ganon. Para bagang nananariwa muli yung sugat doon sa ating dibdib. Ano po? So yan. So mga ganyang mga ano ay palitan natin ng pagmamahal. Kasi ang sabi nga ni Lord ay lahat ng tao, no? Lahat ng tao ay ating mahalin. So kahit hindi kaibig-ibig na mahalin, mahalin natin. Napakalabis naman ng ano ni Lord. Ayan, ano. Kahit masakit sa ating puso, di ba, na mahalin ng isang tao. Pero it's a command. Ito ay utos ng ating Panginoon. At alam natin na magagawa naman natin, kaya naman natin yun, no? Okay, pero hindi sa ating sarili, kundi sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan po lamang ang aking maidadagdag. At pakinggan naman natin itong mga nasa online muna. Sino po sa inyo ang magbo-volunteer na magdagdag? Lahat sila ay nakangiti. Walang mag-volunteer. Tumawag tayo ngayon. Oh, sila isang na. Ilan ba tayo dito? Parang mas marami pa sila. Palagay ko si Brother Robert. At si Brother Robert ay maganda ang ngiti. Kaya sabi ko nga po, paunahin ko sila. Yung pong tungkol sa paghingi ng tawad at magpatawad. Eh, napaka imminent po sa atin ito. Na napapanahon. Halimbawa, may nakasakit sa atin. Parang napakahirap natin siya patawarin. Halimbawa, lalapit sa'yo. Patawarin mo na ako sa nagawa ko. Parang, siya, sige. Parang gano'n. para pinatawad nga tayo ng Panginoon. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Pero minsan, dahil sa pride, nagagawa nating magawin yung pinagagawa ng Panginoon. So, doon po yung sa sharing ni Sister, pag ibinaba natin sa 1 John 1:10, walang matuwid, di po ba? Lahat talaga nagkasala. Nandun din po, pag sinabi natin na hindi tayo nagkasala, sinungaling tayo. Di po ba? Basahin po natin sa 1 John 1:10. Pag sinabi natin na hindi tayo nagkakasala, tayo sinungaling. Ayan. So, yun lamang po, napakaganda po ng mensahe. Okay po, sino pa po? Oh, kayo magsabi. Ayan, sino daw yun? Ako po. So sabi nga, learn how to forgive. Paano ba tayo magpo-forgive? Na alam naman natin na kung galit talaga tayo. So meron akong tatlong tatlong sagot kung paano. Yung una, pray for ourselves first. Pagdasal natin muna yung ating mga sarili kasi hindi nga kung tayo ay sabi nga ay nagpupuyo sa galit ay hindi natin basta-basta mapapatawad. Madali magsabi na sige, pinapatawad na kita. Pero deep inside, dala-dala mo pa rin yung bigat. Diba? So kailangan hindi natin pwede rin pilitin ang ating mga sarili. Dahil pag pinilit, mapait yan, hindi yan mahirap. So ipag-pray natin yung sarili natin na matuto muna tayo na Lord, turuan mo ako na
magpatawad. So kung handa na talaga tayo, madali na lang gawin yun. So kailangan ipagdasal talaga natin yung ating munang sarili. At pangalawa, learn to forget. So kapag naipag-pray na natin, kalimutan na natin. Let it heal. Hayaan natin na mag-heal tayo ng tuloy-tuloy at huwag na nating isipin kung masakit man o masaklap yung ginawa sa atin. Sabi nga, mag-move on. Yun na nga yung term ngayon. Mag-move on. No, kasi mahirap nga na dala-dala, may dala-dala tayo. Lalo't kung tayo ay Kristiyano, lalo tayo mga anak ng Diyos, pero meron tayong kinikimkim. Sabi niya, hindi tayo kailanman lalago kapag tayo may kinikimkim. At yung pangatlo ko dito, yun, read the word. Magbasa tayo ng scripture para ito ay makatulong talaga sa atin para tayo ay ah, malampasan o makapagpatawad tayo. And talagang sabi nga kung lagi nating isipin na kung yung Panginoon nga nakapagpatawad ano pa tayo, tao lang naman tayo. Mas matindi ang mga na-encounter ni Lord, di ka? Kumpara sa atin. And tayo naman, maano naman yung puso natin malambot lang ang puso ng tao at madali tayong nakakapagpatawad. Pero yun nga, kailangan ay ipagdasal talaga natin na yun, na matuto tayong magpatawad. Kasi kapag hindi natin din pinag-pray nga yung sarili natin, ay medyo mahihirapan din tayo. Nagpe-fade naman talaga yan yung yung galit. Umano yan, sa tamang panahon, sabi nga sa tamang panahon, ito ay lumilipas din. Lumilipas talaga kasi nasasabi ko yun kasi nagawa ko rin yung magpatawad na lumipas din. And yung nagkasala ay masasabi ko na minahal ko na rin. Sabi na natin na minahal ko na rin. No? Nawala na rin talaga yung galit ko. Talagang sobrang din galit ko noon pero nawala rin talaga. At ito yung ginawa ko na pinagdasal ko muna talaga yung sarili ko. No? Sarili ko muna bago siya kasi syempre ako ang mahihirapan So yun, pray for ourselves, learn to forget, and read the word. Yun lang po. And good morning. Okay po. Meron pa ba dyan? Tingnan nyo. Hindi ko kita. Ayan. Okay po. Kung wala na sa online, dito naman sa atin. Bigay mo isang mic. Sister Susan Chu. Good morning po. Tungkol sa mga kasalanan ng Nani. Tayo po ay may mga kasalanan na hindi sinasadya at may kasalanan sinasadya. Kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan na ito'y sasadyain natin, laki-lakihan na po natin. Maliit at malaki. Malaking kasalanan din. Ang pupuntahan lang naman natin na yung tiyan at langit. So kung tayo gagawa, iba kasi yung gagawa kaysa biglang kasalanan na hindi natin sinasadya. Ngayon, kung tayo may mga nagagawang kasalanan na hindi naman natin sinasadya, yun ay ipinananalangin natin sa Panginoon Diyos na yung ating puso ay pakalinisin niya. Sabi ng Sister ng Gamba, na unahin natin ipalinis sa Diyos ang ating puso bago tayo nanalangin sa Panginoon Diyos para lumapit man tayo sa Panginoon Diyos, wala na tayong doubt na daladala sa ating puso. Pero kung yun naman ng sasadyain natin ng mga kasalanan, yun yung kasalanan sinasabi ng Diyos na walang kapatawaran. Kasi may kasalanan ikamamatay at mayroong hindi ikamamatay. Kaya kung yung ikamamatay na kasalanan ay laki naman. Kasi ibigay na talaga. Kasi yung sinasadya talaga yung sinasagyan. Pero yung mga dumarating na hindi naman sinasadya, yun
ay napaka